guys, mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion about po dito kay Tatay Rodolfo. Kasi alam niyo po mga kapatid, bawat pamilya mayroon pong pinagdadaanan yan. No? Gaya po ni Tatay Rodolfo. Mga kapatid, ito ay ibabahagi ko lang dahil sa isang kagaya po ni Tatay Rodolfo na emosyonal na naiisip niya po mula nung nalaman niya na mayroon po siyang karamdaman ay naging malungkutin na po si tatay. Dahil ang iniisip niya po yung kanyang pamilya na siya nga po daw ay may nararamdaman na papaano na daw po ang kanyang mga apo at anak. Lalong-lalo na po yung kanyang mga apo na yung anak ni Ate Dandang, ni Ate Charmin, ay talaga po si tatay ay naging emotional. Doon nga sa upload ni Daddy Frankie na napanood nga po natin na talagang napaiyak si tatay dahil nga sa kanyang nararamdaman. Alam niyo po mga kapatid, ang sakit po ni tatay ay may solusyon. Mayroon po yan na may gamot na natin ibibigay, basta pakainin na natin ng tama at painumin po natin ng vitamins at may mga antibiotic po yan ay mawawala. Pero po mga kapatid, dahil sa karanasan ko po sa aking magulang, sa aking tatay, sa aking papa na maalam na, no? Ito po ay ibabahagi ko po sa inyong lahat para po malaman natin po kung ano po ang sakit ni tatay. Kapag po may tama na ang baga mo, ang hirap na po niyan. Dahil sa karanasan ko po. Dahil ang tatay ko noon, siguro ang tatay ko may nag-edad pa lang ng mga 50, ganyan, or mga 55. Ang tatay ko po, nagkasakit po. Nagkaroon po ng, sabihin natin ang TB. Dahil ang tatay ko noon, ang takaw sa sigarilyo at umiinom pa. Normal po yun sa na magkakasakit ka po sa baga. Maaapektuhan ka. Mabuti na lang po, nandito na ako po noon sa ibang bansa. Tuloy-tuloy po ang gamutan. Gumaling. Natigil na rin yung paninigarilyo ng tatay ko. At yung pag-iinom. Ang akala namin clear nang wala nang sakit talaga na natapos na. Dahil 6 months po yun ng gamutan. Tuloy-tuloy yung gamot. Check up, gamot. Sa madaling salita po, kapag pala po tinamaan ang baga mo, hindi po basta-basta yon magiging clear, Kagaling ka po, mawawala yung mga sintomas na panghihina mo, yung ubo. Pero ang tatay ko po, unti-unti po, ang tatay ko nung siguro nagkaedad ng tatay ko ng 70, bumalik po yung pag-ubo-ubo niya, tsaka madali siyang mapagod at pero tuloy pa rin po yung pagpapacheck up, pagbibigay ng gamot. Sa madaling salita po, mga kapatid, hindi ko po inaasahan ang baga po ng tatay ko. Nagkaroon ng pulmonya. Yan po ang sakit ng tumatanda. Nagkapulmonya po ang tatay ko. Diyan nagsimula po ang lahat, kahit labas-pasok sa ospital, ginawa ko po ang lahat para lang madugtungan ko ang buhay ng tatay ko. Pero hanggang doon na lang po. Kinuha rin yun ang pinakamahirap na naranasan ko po, mga kapatid. Dahil sino ba tayong mga anak na gusto pa rin natin madugtungan ang kanilang buhay. Pero hanggang doon na lang. Kaya alam niyo po, mga kapatid, abang si Tatay Rodolfo na
emotional, na naiiyak, nag-aalala. Ganun din po ang tatay ko. Na gusto niya po na makita pa kami ng kanyang apo. Yung anak ko po. Pero dumating ang panahon, ng tamang panahon niya. Hindi niya na po kami nahintay at ang kanyang apo na matagal na hindi niya po nakita. Pasalamat si Tatay Rodolfo, nandyan ang kanyang mga apo, mga anak. Pero ako po, hindi ko man lang naalagaan ang tatay ko. Iba pa rin po na tayo nandyan na personal natin aalagaan ang ating mga magulang. Dahil alam niyo po, hanggat dyan ang ating magulang, mahalin at alagaan. Dahil ang tatay o ang magulang, nag-iisa lang yan po, mga kapatid. Kaya, hindi ko napigilan ang maging emosyonal sa vlog ni Daddy Frankie dahil pag mga tatay na po ang pinag-uusapan, like Tatay Calix. Dahil si Tatay Calix po, kawid ng tatay ko. Ganon na ganon po ang kilos ng tatay ko nung bago siyang mamatay. 80 years old. Tatay Calix, 84. Napaka powerful po. Kaya Tatay Rodolfo, kung mapanood mo man ito, lakasan mo, lumaban ka. Huwag kang panghinaan. Dahil po, ang tatay ko, ipinaglaban niya. Kahit siya po, kamatayan niya na. Dahil nakita pa namin yung huli ng hininga ng tatay ko. Kahit sila mawawala na, malinaw pa ang sinabi niya na nanghihina na siya. At hindi niya na kaya hintayin ang aking anak. Yun ang baon. Yun ang iniwan na salita ng aking magulang. Mahirap po ang mawala ng magulang. Lalong-lalo na po nandito kami sa ibang bansa. Kaya ang masasabi ko lang, Tatay Rodolfo, lumaban ka. Huwag kang mapanghina, magpalakas ka. Huwag mong isipin ang sakit mo. Basta isipin mo ang pamilya mo. Nandyan siya sa kapaligiran mo, tatay. Magiging okay ka. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin niya. Dahil hiram lang natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya masakit man sa akin ang pagkawala ng tatay ko. Na hanggang ngayon, hindi ko pa po talaga maalis sa isip ko na wala ng tatay ko. Mahirap po ang mawalan. Lalong-lalo na yung hindi mo sila nakasama. Mahirap po. Kaya po, ang tangi ko lang masasabi sa inyong mga kapatid, hanggat nandyan ang ating mga magulang, mahalin natin, ipadama natin ang tunay na pagmamahal bilang isang anak, kapamilya. Dahil yan po, baon niya po yan. Kung siya man po ay mawala. Dahil yan, alam ko po, dahil sa tatay ko, na ang sabi niya sa huling mga sandali, maraming salamat anak sa ibinigay mong pagmamahal sa amin ni mama mo. Alagaan mo ang mama mo. Huwag mong pababayaan gaya ng ginawa mo sa akin. Doon po nadurog ang puso ko na kahit pala sa huling sandali, yun ang mabibitawan ng magulang natin na nagpapasalamat sa lahat-lahat na ginawa ko sa kanya. Kahit hindi naman niya sabihin yun, obligasyon namin bilang mga anak sa kanila. Dahil kung wala sila, wala kami dito.
'Di ba, mga kapatid? Kung wala ang mga magulang natin, wala tayo sa mundong ito, 'di ba? Kahit anuman ang mangyari, masama man o mabuti, mahal pa rin tayong mga anak niya dahil anak ka tayo. Kaya tayo naman mga anak, kailangan naman natin bumawi sa ating pamilya, 'di ba? Sa ating magulang. Yun po ang natutunan ko ngayon. Kaya mga kapatid, Tatay Rodolfo, magpalakas ka. Kaya mo yan. Dahil nandyan sa piling mo ang iyong mga anak at apo. Yan lang po, tatay. Maraming salamat kay Daddy Frankie sa patuloy ng pagtulong po dito sa mga nangangailangan ng tulong kagaya po kay Tatay Rodolfo na talaga nandyan pinagamot. Kaya po nalaman ang kanyang karamdaman. Maraming salamat po talaga Daddy Frankie. At sa team ni Daddy Frankie at kay Aling Rochelle po, please like and share po ang mga upload ni Daddy Frankie. Thank you so much po sa mga viewers na nagmamahal. Kay Malo de los Santos, patuloy na nagmamahal po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you so much. God bless you. We love you so much, mga viewers.